Okay guys, this is News Listener by Angelo and salamat po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. Okay, so pag-usapan naman natin yung recent interview ni Senator Mig Zubiri at kung saan hindi siya satisfied sa pamamalakad ni Chis Escudero sa Senado. Okay? So bakit nga ba? Well, kung natatandaan nyo, yung June 10 ay kung saan, di ba, nag-convene na sila to be an impeachment court. Tapos, nag-dribble-dribble at pinasa ulit sa House of Representatives, di ba? Instead of forthwith from February, ay ginawang 4 months at hanggang ngayon, wala pang official trial, di ba? Ang dami-dami nilang palusot na ayaw nilang ituloy yung trial, di ba? At alam niyo naman guys, um, one of the experts saying na this could be the worst Senate ever under Chis Escudero. Okay? Siyempre, imaginein mo, ikaw na senador, abogado ka, tapos yung konstitusyon ng 1987 Constitution na pinag-aralan mo, hindi mo sinusunod, 'di ba? 'Di ba? Grabe. I mean, how can you be a senator of the Philippines pero hindi mo sinusunod yung saligang batas? Ang saligang batas ay yun ang ating pinakamataas na batas sa ating bansa. Okay? Now, let's listen to Senator Migs, okay? Kung bakit kaya. Okay. We'll find out sa July 28 pag sugod namon. Ako Oh, actually, ano siya eh, Ilonggo. So, Ilonggo din ako. So, medyo naiintindihan ko yung mga sinasabi niya. Okay? So, yeah. Okay. if you ask me, I'm for a leader of the Senate that will keep protecting the integrity, Mhm. the traditions of the Senate. Okay. Um, hindi ko ya gusto na ang leader sa Senate would be a dictatorial type. Agoy. Kung sa, kung sa Ilonggo, agoy. Tinamaan ka. 'Di ba? Bakit? Kasi napaka ano ni Cheese eh, parang antigas. Yung parang pareho ni bato, ang bato, matigas. Hindi sinusunod yung ano, yung rules ng ano, ng impeachment. Tapos hindi sinusunod ah, yung law of the land, 'di ba? Okay. So let's listen I more. don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. Um, and if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I am not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open. Ouch. Hindi daw siya satisfied. Okay. Actually, everyone is not satisfied sa ginagawa ni, ano, ni Cheese Escudero, to be frank. 'Di ba? So, ikaw na senador, ang tagal mo na sa Senado, hindi mo lang magawa-gawa yung trabaho mo. Hmm. To supporting other candidates for Senate presidency. During my time, I led with through a consultative leadership. I led through consensus building. Mhm. I always had caucuses every week to discuss the issues for the day. I do not let all the discussions be on the floor because making it come out on the floor and fighting it out there shows a very chaotic Senate. Actually, meron akong comment diyan para kay Senator Migs. Guys, 3 years ago nang naging Senate President siya, actually, ang gulo-gulo nila. Kita nyo yung mga, ano, meron pang nagsisigawan ng mga senador? Hindi lang nagsisigawan, ha? Ini-insulto pa yung resource person. Sinasabing inutil,
sinasabi pang ah, yung pinapahiya, 'di ba? Because kung meron kang committee or hearing, live television 'yan o nasa YouTube 'yan. So yung resource person mo, pinapahiya ng senators, 'di ba? Oh, yung iba pa nga sinisagawan, eh. At sorry Senator Migs, no, sang naging Senate President ka mo, kagamo gid sang Senado, 'di ba? Okay? So I hope he doesn't forget that. Kasi yung panahon niya, ang dami, ang gulo. Sasabihin ko na, si ang daming mga grandstanding ito eh. Si Raffy Tulfo, si Joel Villanueva, si Estrada, sino pa? Si Bato, si Robin. Ang dami nilang grandstanding doon sa Senado nung panahon niya eh. So, Senator Migs, hindi na po wag nating kalimutang nangyari nung ikay Senate President. Parang hindi niyo po mahawak-hawakang maayos yung ang Senado. At marami pong mga colleagues niyo nagsasabi na wala nang decorum sa Senado. Okay? So yan lang yung comment ko sa kanya. And so I am praying that we have new leadership in the Senate. So, well, I'm supportive of our group kasi we have a block. Our block is the veteran block. And that is Senator Lauren Legarda, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, and myself. So that's the veteran block right now. And we're, of course, initially we were pushing for Senator Soto as the Senate President because I was his majority leader. I'm a loyal majority leader of the Senate President. He was Senate President for almost 4.5 years. Ako man ang iyagin nimo na Senate Majority Leader. And at that time, we passed a lot of legislation in spite of the pandemic. Okay. Anyway, doon na tayo guys and thank you for listening. Para sa akin, it's not which one is better. Para sa akin is sino dapat yung makakapaglingkod talaga sa bayan. Hindi yun sa mga sunod-sunod, yung mga puon nila, 'di ba? Alam naman natin mukhang si Cheese Escudero mas panig yung kanyang yung kanyang galawan sa Senado sa mga Duterte. Hindi niya sinusunod yung yung Senate rules to forthwith trial. Ang daming-dami nang nagsasabing mga eksperto, yung kanyang mga co-workers or colleagues sa UP Diliman. 'Di ba? Doon siya nagturo eh. Imagine, nagturo ka doon sa law school nyo sa UP, sinasulatan ka para ayusin mo. Pero ang tigas niya rin. Matigas na cheese. Okay, so guys, thank you for listening. If you like, please subscribe and support the channel. Salamat po and I'll see you next video.